So magandang hapon sa inyo mga sir, ma'am. So tayo magbabalik ulit. Ngayon, natapos tayo sa part 13 kung saan ang topic doon is kung paano maglagay ng loading sa isang webpage or website. Ngayon, ang topic naman natin ngayon kung paano naman i-hash yung ating password. Either user or admin, aliman sa dalawa, dapat nakahash yung password. Kasi dito, hindi nakahash yung ating password. Once na nag-register si user, is matik kung nilagay niya 123456, masisave lang yung 123456 na hindi nakahash. So papasilip ko sa inyo yung password ng every user. So check natin muna check natin sa database, sample management, user. Kung napapansin nyo, ayan o. So yung tinutukoy ko ito, literal talaga na kung ano yung nilagay mong in-input mo na password, ganyan na ganyan, hindi siya nakahash. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kitang kita talaga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngayon, ang gagawin natin dyan, gusto natin nakahash yan. Anong tinutukoy natin nakahash? So magiging ganito yung tsura niya dapat. Ayan, ganito. So ganito dapat ang magiging tsura niya. Once na nag-register si user, nakahash yung password. So magiging ganyan dapat yung result. So paano natin gawin yon? So kasi hindi nga nakahash to. Yan ang ating magiging topic ngayon. So unang-una syempre sa register natin siya ikakabit. So sample management. Punta lang tayo dito sa sample class. Ito kasi yung ating registration. So copy ko lang dito yung aking para hindi na tayo magtatagal pa. So copy ko lang tong part ng hash na to. So paste ko lang dito. So itong password na to, ibabato ko siya dito sa loob ng password hash. Yan. Yan. Dito kasi ibabato. Tapos ito, gawa-gawa ko lang tong variable na to. Copy lang natin to. So dati kasi itong password na to naka-direct dito sa baba sa execute. Ngayon ito, i-direct muna natin siya dito sa hash. Yan. Diyan natin siya i-direct. Tapos itong create nating variable na to, tatawagin natin yan. Dito naman natin siya ipapalit o sa substitute dun sa dating password. Yan. Hash. Galing dito. Kinuha natin. Tapos ito, galing dun. So ngayon, check natin to. Ngayon, once na register si user, so napapansin nyo, di ba, wala pang nakahash sa dalawang to kasi ito yung luma. At try na natin ngayon yung nakahash yung ating password. So dyan ay si Luke Asahul. So yan lang, sample lang to. San Juan City. So yan lang, sample lang naman yan. Luca at .com, password niya 123456. Check natin. Yan, wala pa ito, dalawang to hindi naka-encrypt pa or hindi naka-hash yung password Ngayon, click na natin tong button na register. So sana titingnan natin kung, kasi naglagay na tayo ng pang-hash ng password o encrypt. Ayan. Check na natin. Click ko lang tong table. So napansin nyo, di ba? Naka-hash na yung password niya. So 60 character. Iba-iba yan. Ayan, di ba? So safe na yan, yung part na yan. Safe na yung kanyang password. Hindi na nakikita. Hindi katulad dito, rekta talaga na kung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Talagang litaw talaga na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito, hindi mo mawalaan to eh. Hindi mo mawalaan yan kung anong password yan. So yun pinupoint natin. Pero syempre, kapag nag-login ka dito doon sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dito sa part na to, hindi na to gagana tong ibang part kapag in-encrypt na rin natin yung ating login. So useless na rin tong mga nauna na login sa admin. So copy ko lang to siguro.
Copy ko lang to. Ito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Copy ko lang yan. Para admin kasi yung mahalaga. Baka di ako makapasok. So yan. So siyempre hindi tayo makakapasok dyan dahil naka-encrypt na. Siyempre i-encrypt din natin yung ating login. So mayroon akong ginawa. Hindi ko na to i-ano pa. So copy ko lang tong part na to. Unahin mo natin yung admin. Copy ko lang. I-encrypt na rin natin yung pati admin. Dito na tayo sa login. Ito yung ating luma. Ito yung ating luma. So ito yung kinopy ko dun sa kabila sa aking gawa. Ngayon i-copy ko lang to, table user, kasi dito sa isa is table member. So yan. So yung email niya palitan natin. Tapos yung tama, email niya, table user or email, tapos yung email yan, tapos ang role niya, ang new role, tapos yan, admin, tapos user. So ang user kasi nasa taas, dapat sa baba muna to, sa baba natin, kasi dito yung admin natin sa baba. Admin kasi yung sa top, ay user yung sa top, admin pala yung sa baba. So dito natin unahin sa admin. So ayan, tapos check muna natin dito user ID. Doon kasi naka member ID, copy ko lang para maintindihan mo. Palitan natin yung member ID ng user ID. Check muna natin. Tapos yung email, ano natin yung email? So ganito, email naman. Yan, table user, email, tapos yan, ang role niya admin, tama naman, role niya admin, check natin. So yan, tinutukoy niya ito to. Yan yung admin yan. Okay, isipon ako. Tapos ayun na nga, row, okay na to siguro. Disable ko lang yung itong ating admin. Next naman natin is yung sa user. Sa user naman babaguhin din natin. Copy ko rin ulit dito. Ito rin para sa user. Check. Yan. Copy ko lang. Paste ko naman dito sa taas. So ito yung para sa user. Sa user natin is wala na akong nilagay na. So rekta na STMT. Rekta na siya. So tanggalin ko na lahat ng 2 sa kanya. Then syempre, as usual, copy ko lang yung user dito. Tapos, yung ating table name is table user, hindi table member. Tapos, email, hindi email address. So yan. Yan, okay na. Tapos, i-comment ko lang. Yan, yung dalawa, comment ko lang. Pero tatanggalin ko rin din yan. Kasi test natin. Next is, ito naman is, babaguhin din natin yan. Kasi, bali magiging ganito na yan. Yan. Copy ko lang. Copy ko lang siya. Tapos, paste ko muna dito. So yan, paste ko muna dyan. So 1 to 1. Dito tatanggalin ko na to part na to, ops user. Check muna natin, copy natin dito, copy, okay na to. Tapos palitan natin ng user instead na member ID, user ID, kasi papalitan nga natin. Tapos 1 naman siya. Tapos tatanggalin ko na to. So wala siya, dapat meron siyang palapos galing dito. Yan. Check muna natin. So 1 kasi yan. Ito yung sa ating, ito 1. Tapos ito yung sa user. So 1 yan. Next naman natin is yung sa baba. So ito yung 2. Copy ko lang to. Copy ko lang. So papaliwanag ko lang sa inyo.
Tapos, paste ko dito. Magiging ganyan na lang to. Ito yung galing dito sa user. So, ganyan na lang, rekta. Tapos, yung row niya, wala na siyang ganyan na lang, row na lang na variable. So, instead na member ay papalitan natin ng user. So, ganun lang pagpalit. So, check natin. Oops, naglalag yung aking PC. Yan. Instead na ginger ko, lalagyan ko lang siya ng warning. O, papalitan ko ng warning. Ayan mga, check natin kung tama ba. Login user. So, dapat login user 2. So, yan dapat. Yun! Okay na siguro yan. Pero syempre, check natin kung nagana na ba to. Tanggalin ko nga mo to para malinis. So, yan. So, eto na, may hash na yung ating password na same dito. Kasi kapag di natin hinash din yung ating login, so, hindi tayo makakapasok kasi dito. Nakahash. Dinedetect nito na dapat nakahash na rin yung password mo para makapasok siya. So, ngayon, try na natin. Kanina, kasi niniilan na natin, ito si Luca. Copy lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Check natin. Incorrect username tsaka password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di ko alam kung ano eh. Incorrect pa rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nakalimutan ko kasi yung password eh. Correct. So, tapos bakit warning? Mali kasi spelling. Check natin. Isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nakalimutan ko yung password eh. Yan. Tapos try ko nga mag-register ng iba. Nakalimutan ko yung password eh. Julia Tabagis, si Julia San Lorenzo. Yan. Tapos Julia email.com. Tandaan ko na yung password. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yan yung kanyang password. Julia. So, ayan. Password niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat, kapag nilagay natin to, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, incorrect pa rin yung password. So, check natin kung anong nangyari. Hindi ako makapasok. SMTP user. Check natin. Email naman, role admin. So, 2 SMTP user email. So, parang may mali. At dapat yung variable niya is email. So, yan. So, siguro makapasok na to. Copy ko lang. Ulit. Parang mali pala yung email na variable. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ayan, di ba? Pumasok siya. It means, kumagat na yan or naglalagin na siya dahil na-detect niya na may nakahash yung password. So, hinash kasi natin siya sa registration kanina. Tapos, sa login, dapat rin i-hash mo siya. So, ang tawag sa kanya is password verify. Ngayon naman is si admin naman yung ating ilalagin. Si admin naman. So, anong ni admin? Yung admin ko ito. Yung kanyang role admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ayun. Nakapasok din tayo sa admin. So, ayun. Sana may natutunan kayo kung paano i-hash yung password para maging safe siya. Kasi kanina, rekta na siya. Kung 1, 2, 3, 4, 5, 6, yun talaga papasok. Hindi siya naka-hash or naka-encrypt. So, nung in-encrypt na natin siya sa register, in-encrypt na natin, lagyan natin ng password default. So, ito yung katumbas niya. Yan, ito. In-encrypt na. Tapos, sa login, syempre, once na binago mo, nilagyan mo na yung registration mo ng ganyan, password default, naka-hash.
So, ang katumbas niyan sa login, either kung may SQL ay gamit mo or PDO, basta naka-password, ay dito ka na, inano mo to, sa registration, hinash mo na, need din dito sa yung login, para hit mo rin ng, dapat maano niya na yun, yung hash na yun, ma-detect niya na yung hash mo. So, ganito siya, ilalagay yung password verify. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. So, nag-debug pa tayo. Mali pala yung ating email na baryo. Sana may natutunan kayo. At, i-upload ko naman to or ipupush ko sa aking GitHub to. Kaya, aralin nyo. Mag-aaral kayo na mag-aaral para marami kayong matutunan. So, nandito lang. Puputulin ko tong ating video. Panoorin nyo yung next video. Maraming salamat.